I like this filter. Okay, good morning po sa ating lahat. At meron po akong gustong talakayin habang ako po ay nandito at medyo linis-linis pag may time. Look at that. Yes. Yung mga tao, makikita po ninyo dahil salat o walang pagkaalam sa salita ng Diyos. Marami pong mga tao ang umaasa sa kapwa-tao. Ano bang ibig sabihin ng Bible dito? Woe to you na umaasa sa kapwa-tao. Ibig sabihin, kapag ka pinupurso mo, kapwa mo tao, hinahanap mo yung approval mo sa kapwa mo tao. Maingay yung aso, sorry. Hinahanap mo yung approval mo sa tao, yung identity mo sa mga tao, instead na hanapin mo ito kay Lord. Okay? Si Jesus ang tunay na ating identity. Okay? At pag yan po ay alam mo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tulad po ngayon, napakaganda po ngayon ng sikat ng araw. Thank you, Jesus. Compared kahapon, maganda po, wala na yung low pressure area. Ganyan din po kalinaw. Alam mo, may kumpiyansa ka kahit anong mangyari. Kasi ang tao, pabago-bago po ang moods. And I believe, lahat ng tao may moods, di ba? At minsan maganda ang mood niya, minsan pangit. At kung yung mga pangako ng tao ang iyong pagbabasihan, tulad po namin dati, may mga nangako po sa amin dati na mga kamag-anak na, oo, sige, ganito, ganyan. Pero maya't maya iba nang sinasabi. So it means, ang tao pabago-bago. Pabago-bago ang sinasabi. Hindi po siya firm, hindi siya, hindi something na pwede mong panghawakan na alam mo na kahit na anong mangyari, hindi mawawala. Di ba? Pero, hindi po ganun. Ang tao, pabago-bago ang isip. Kaya hindi ka pwede mag-rely sa tao na parang, yun na yung magiging sandigan mo. Na iba pinagmamalaki nila, uy, meron akong kamag-anak sa ganitong bansa. Uy, meron akong ganito sa ganoon, di ba? Yun na ang kanilang confidence instead na si Jesus Christ, no? So dito, alamin natin ang sinasabi ng Biblia dito sa Jeremiah, ito yung Bible, oh. Jeremiah, basahin natin siya. Chapter 7, sa verse chapter 17, verses 5 to 6. Ituloy na rin natin sa 7 mamaya, no? Sabi dito, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws his strength from mere flesh. Maliwanag yan, ha? And whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity. Tandaan nyo, many people are pursuing prosperity na akala nila ang makakatulong sa kanila, kapwa-tao nila. But, sabi ng Bible dito, that person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. So, only those who trust Jesus will see prosperity. Kaya tignan nyo, protected ang mga anak ng Diyos. Di ba, mga born again po talaga, hindi nagkukulang no? Makikita natin yan. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. So, inhalin tulad ng Biblia ang kanilang pamumuhay sa isang tuyo na pamumuhay na parang kahit na anong mangyari, mukhang tuyot. Nakita niyo yung mga hindi Krisyano parang natuyot ng itsura. Parang ganun, di ba? Hindi pa ako naninisti, pero ganun po talaga. Meron po kami kasing sineshare ng good news dati na parang nagmamatigas siya. Na parang wala siyang panahon sa Lord, ganyan. Makita mo ang itsura niya, para siya natuyo. Tuyo talaga. Balikan natin ang Bible. Anong sabi dito? Sabi niya man sa 7. Tignan niyo. Ito sa atin na po mga Krisyano. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Tandaan, i-mark niya, no? Whose confidence is in Him. Kanino? Kay Jesus. Yung confidence mo na kay Jesus. Okay? Whose confidence is in Him.
They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Hindi tayo natatakot kahit mainit ang panahon. Its leaves are always green. Laging fresh, laging sariwa. Ibig sabihin, maski sa financial mo, kung Kristyano ka, lagi kang may pera. Hindi ka nag-short sa pera. Pero nag-short ka siyempre sa sa short. Pananamit, siyempre mainit, di ba? Pero sa pera, hindi ka nag-short. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought. Tagtuyot. And never fails to bear fruit. Ang ganda. If you will analyze kung ano sinasabi ng Biblia, itong 17 from 6 to 7. Ayan siya. 6 to 8 pa lang. It's a matter of knowing kung ano yung identity mo sa Panginoon. At I suggest, dapat alam mo kung ano yung identity mo kay Jesus Christ. May protection tayo. Protected tayo. Mahal tayo. Special tayo. Highly favored and greatly blessed tayo. Okay? So kung Kristiyano ka, ngayon pala sinasabi ko, hindi ka magkukulang sa pera. Huwag kang umasa sa kapwa-tao mo sa pera. Si Lord ang gagawa ng paraan, magkakadatong ka, magkakapera ka. Sa kahit na anong paraan, si Lord ang gagawa ng paraan. The Lord is so powerful. Oh my God, He's so powerful. Naranasan ko po yan. I know what I'm talking about. 2022, seemingly, kala ko, ganito, ganyan. 2023, grabe ang ginawa ng Lord. Grabe ang ginawa ni Jesus. Oh, Jesus. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Naiyak ako, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I'm gonna cry, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Ayun. Wala akong masabi, kundi purong pasasalamat sa Lord Jesus. Kay Lord Jesus. Siya gumawa ng paraan sa lahat. Grabe. At kung alam mo kung sino ka kay Lord, na hindi ka nagkukulang sa kahit na ano, grabe ang buhay. Ang buhay mo ay wow. Wow na wow. No? Super duper wow na buhay. Grabe. Okay? When you pursue people, ibig sabihin, ay, kailangan ganito, ganyan. Di ba? Kailangan ganito. Kailangan i-please ko si ganito. When you please people, yun hindi rin magandang piniplease mo mga people. When you please people, you are not pleasing God. Nasa Bible yan. You please people. Ang balik sa'yo nito, hindi maganda. Ang balik nito sa'yo, frustration. Ang balik nito sa'yo, nakasalumbaba ka dahil, bakit ganun? Despite doing my best of pleasing them, ayaw pa rin nila. Pero meron isang hindi kahihindian at aayawan. Yan ay si Jesus. Okay? Tandaan ninyo, loneliness is not the absence of people. Loneliness is the absence of Jesus in your life. Again, loneliness is not the absence of people, but loneliness is the absence of Jesus sa mga buhay ninyo, sa mga buhay natin. Pero kung natagpuan mo na si Jesus, or should I say, natagpuan ka na niya, si Jesus, kilala mo na, born again ka na, saved ka na, eternally secured ka na, meron kang buhay na ganap at kasaya-saya. Ito yung nakasulat sa John 10:10. Kaya you don't have to pursue people. Pabago-bago ang tao. Pero merong isang hindi nagbabago tulad ng sinasabi ng Book of Hebrews. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Panghawakan natin ito dahil ito ang buong katotohanan sa ating Christian life. Isang napakasayang buhay. Hindi ito rehilyon, okay? Hindi ito base sa mabuting gawa mo, kundi base kay Jesus lamang, sa persona ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. It's not even giving our lives to God, but Jesus gave His life for us so that meron tayong buhay na ganap at kasaya-saya. Thanks, and God bless everyone.